isang grupo or like isang samahan na nagbibigay or nagbabahagi ng salita ng Diyos ay naharas or nasasaktan. Kasi, ang pinaka nakakatakot is yung pinipigilan mo yung isang samahan, lalo na ang pinapamahagi ay salita ng Diyos. Para ipitin sila kasi hindi makuha ng iba dyan yung kanilang gusto. So, malapit na nga malaman ng lahat ang katotohanan tungkol dito nga sa mga Fulboron video, lalo't lalo na hindi lang pala yung mag-ina ang gumagamit dito kundi pati ang kanilang mga anak. Diba, nakakatakot nga itong mga pasabog ni Maharlika at ni Cathy Binag. Kaya naman dito ay pinapahanting na nga ni Tambaluslos itong si Cathy Binag para patihimikin. Natatakot kasi sila na malaman ng lahat ang kanilang sekreto. Kaya naman itong si Cathy Binag ay hindi rin nagpapatinag at hindi natatakot sa pambabanta nga ni Tambaluslos. Ayon pa nga kay Cathy Binag, ready na siya kung anuman ang gagawin sa kanya at nakaready na rin yung 150 USB na ipinagkalat niya na sa kanyang pamilya at mga kaibigan. At kung anuman ang mangyari sa kanya ay sila na ang bahala at alam na nila kung ano yung gagawin nila at alam nila kung sino ang dapat magbayad, kung sino ang may kasalanan halimbawa na may mangyaring hindi maganda sa kanya. Kaya narito guys, panoorin natin ang video ni Miss Cathy Binag. good morning Philippines! Mabuhay! Hope okay naman kayo lahat. Tsaka maging productive tayo ngayong araw na to at tsaka sa darating na mga araw. Nalulungkot ako kapag, nakakakita ako ng mga hindi okay na pangyayari sa ating bansa ngayon. Lalo na yung kapag, alam mo yung isang grupo or like isang samahan na nagbibigay or nagbabahagi ng salita ng Diyos ay naharas or nasasaktan. Kasi, ang pinaka nakakatakot is yung pinipigilan mo yung isang samahan, lalo na ang pinapamahagi ay salita ng Diyos. Para ipitin sila kasi hindi makuha ng iba dyan yung kanilang gusto. So, ako yung natatakot for them. Ako yung kinikilabutan for them. 'Di ba? Parang hindi nyo kailangan saktan, nakakarami, hindi nyo kailangan iharas, 'di ba? Parang ang nakakalungkot yan is ginagawang frontliner, yung mga kapulisan or army na walang kamalay-malay, 'di ba? And naaawa ako sa inyo sa Philippine National Police tsaka sa Armed Forces of the Philippines na nangyayari to na parang ultimo yung leader ninyo, hindi rin kayo pinoprotektohan. Parang okay lang masira yung pangalan ng organization or ng mga kapulisan or ng military because of some evil people na may pansariling may pansariling hangarin, hindi para sa nakakarami or sa mamamayang Pilipino, but rather para sa kanilang personal na gain, 'di ba? Kasi sila ay makikinabang. Anyway, alam niyo po, kahit ano namang gawin nila, ang Diyos na ho ang nandyan. At saka hindi ho papayag ang Panginoon na magpatuloy pa yung ginagawa nila. And alam ko, konting kembot na lang, magkakagulatan na. And kapag ang mission mo sa buhay is magbahagi ng salita ng Diyos at mag-inspire at magsabi ng totoo at huwag manakit, alam nyo po, malayo po mararating nyo. Yung mga taong naghangad ng sobra-sobra, yung ganid, yung nag-aabuso sa kapwa, permanente lang ho lahat ng katayuan nila. Lahat ho yan biglang mawawala, bigla pong, alam nyo yan, bigla lang one day, pagising la, wala na lahat.
One day, pagising nila, may sakit na sila. One day, baka hindi rin sila magising. Alam niyo yun? Yung hindi na lang sila magising kasi hindi na sila pinagising ng Diyos para matahimik na yung mamamayang Pilipino. Anyway, so, ayun lang. So, manatili tayo, huwag tayong magsawang manalig sa Diyos, tsaka huwag tayong magsawang magdasal. Kasi again and again, ang sabi ko nga sa inyo, hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan, at hanggat ang pinaglalaban natin ay katotohanan, wala po dapat tayong ikatakot, at wala po dapat tayong, pakinggan, kahit to yung mas madami dyan na nagtatry na insultuhin tayo. Napansin ko nga yung mga basher, karamihan lalaki. When you try to think about it, it's sad. Kasi parang mali yung pagpapalaki ata ng kanilang magulang sa kanila, or either wala talaga silang respeto sa kababaihan. Ayan na tinatawag na walang bayag kasi ang kaya lang babae, 'di ba? Pero ako, alam nyo, again and again, di ko pinapatulan, delete lang. Dinidelete ko lang yung comment nila. Kasi anong point? Bakit ka mag-e-engage sa bastos na usapan? Bakit ka alam niyo yun, ba't yung papatulan? Yun nga yung gusto nila yung mapansin mo sila, 'di ba? So, especially yung mga walang kaalam-alam sa katotohanan. So, alam mo yung sumasakay lang, yung parang hindi sila naging parte ng buhay mo, hindi nila alam kung hindi ka nila kilala. So, ano mo yun? Tsaka pag tinignan nyo, sorry Lord pag tinignan mo mga itsura ng mga grabe mamintas dyan. Diba? Parang, minsan, alam mo yung kasabihan talaga na, wow, nahiya naman ako. Diba? Parang, grabe naman kayo maka-insulto, diba? Pero, sandali lang, may salamin po ba kayo sa bahay ninyo? Ayun. Anyway, everyone, God bless talaga. And again, ang mamamayang Pilipino ang may pinakamalakas na boses. Hindi po yung ating mga politician, but rather ang mga botante ng ating bayan. God bless and I love you guys. So yun na guys, napanood natin ang video nga ni Miss Cathy Binag kung saan ay nalulungkot siya sa mga nangyayari. Lalong-lalo na siyempre naman kung sino ba naman ang hindi malulungkot, lalong-lalo na ang ginawa ng mga kapulisan na to dito sa QOGC, kung saan ay kanila ngang sinugod bigla-bigla na lang, walang respeto ito. Kung saan nga doon yung mga tao ay nananalangin. Nakakatakot lang at nakakapanghinayang dahil yung mga tao na sinasaluduhan mo at yung mga tao na kailangan mong magtiwala ay sila pa pala yung mga tao na namumuno sa mga hindi magandang gawain, kasi nga yung leader nila ay ganun din. Pero ito namang si Miss Cathy Binag at itong si Maharlika ay hindi naman siguro ito magsasalita kung walang matibay na ebidensya na pinanghahawakan at hindi nila ilalagay sa peligro ang buhay nila, kasi nga napakadelikado yung buhay nila, lalong-lalo na at yung presidente nga ang kanilang kalaban. Kaya nga sana darating ang araw at malaman ng buong mundo kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo or hindi.